Hello guys, ngayon po ang ating tatalakayin po natin ang aklat ng Job, Kapitulo 8, versikulo 8. Kasi po ito pong ginagamit ng mga vlogger ng Katoliko, mga ministro ng Katoliko na yung nagdaang kasaysayan daw. Tapos tinutukoy po nila doon sa kasaysayan ng kanilang mga libro o sa mga organisasyon ng mga Katoliko. Alam nyo po, hindi po yan tumutukoy doon sa aklat ng mga Katoliko o sa kasaysayan ng mga Katoliko. Ang aklat ng Job, Kapitulo 8, versikulo 8, kung babasahin natin yung mga landaang kasaysayan, ay nag-uumpisa po yan noong sa panahon po ng unang tao. Alam natin ang unang tao si Adam. Tandaan po natin na ang Biblia historical correct. The Bible more historical authentic than any other. Yan po ang ilagay nyo sa isipan. So maglagay po tayo ng mga artifacts, mga tangible and physical evidence na ang Biblia more historical authentic than any other. No? Na ang Old Testament at New Testament is a real part of our history. Ang Old is a real part of our history. Ang New is a real part of our history. No? Umpisahan po natin yung isang American na discover niya noong 1839 yung Hezekiah Tunnel in Jerusalem. Yan po ay nasulat sa Biblia. Yung Hezekiah Tunnel in Jerusalem na discover ng isang American noong 1839. Nasulat po yan sa Ikadawang Hari, Kapitulo 20, versikulo 20. Therefore, ang Biblia, authentic, totoo, credible. No? Hindi po siya gaya ng sinasabi ng mga hindi naniniwala ng Diyos na ang Biblia daw fairy tale. No? Sabi ng mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos. No? Hindi po. Sila, yung pong mga aklat po ni Charles Darwin, yung pong fairy tales o heresies ang tawag. Yung mga katang isip lang, no? O haka-haka. Kaya nga tinawag yung Big Bang Theory, yung mga ano pa yung mga theory regarding po sa mga species, no? So balikan po natin ang kasaysayan. Ang Biblia pala totoo. Yung palang Ezekiel Tunnel in Jerusalem na ginawa ni Ezekiel noon, yung mga naidaanan ng tubig, di ba? Ay natuklasan ng isang American, isang archaeology noong 1839. No, na nasulat na po sa Biblia, 'di ba? The Old Testament is a real part of our history. I-search niyo sa Google, mahilig naman si Gab mag-search, 'di ba? Sabi niya, pwede naman natin i-search sa Google sa Google Yo, i-search niyo na Ezekiel Tunnel in Jerusalem diyan, na nasulat na sa Biblia. 'Di ba? So, sa New Testament sa New Testament naman po tayo. I-search niyo po sa Google ng regarding po ito ay tungkol kay Diana. Artifacts ito na natuklasan ng mga archaeology or na ano nila, yung coins, yung status or nakalagay Diana. Yan ay nasulat na sa Biblia, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 19, versikulo 35. O Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 19, versikulo 27. Did you see that the New Testament is a real part of our history? Alam niyo po, marami pong mga artifacts, mga tangible and physical evidence na nagpatotoo, no, na ang Biblia ay totoo, authentic, na bahagi sa ating kasaysayan. Yung aklat ng Job, Kapitulo 8, versikulo 8, yan ay tumutukoy sa mga kasaysayan na kinasiyan ng Diyos. Nagumpisa yan kay Adan at Eva. Saan ba nagumpisa ang tao? At saan natin mababasa yung ganyang idea? Sino bang unang naka-idea na sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7, na ang tao pala galing sa alabok ng lupa? Tapos si Eva, dito sa tadyang ng lalaki, kinuha ng Diyos upang mayroong katulong ang si Adan. Yun din naman yung asawa.
hanggang sa nagkaanak sila ng babae at lalaki, mga babae at lalaki, o mga lalaki at mga babae. Ang mababasa lang kasi natin ng mga popular character ay si Cain at si Abel. Kaya yung mga Muslim naman, akala nila walang anak si Eva at si Adan ng mga babae. Yun ang kanilang pagkakamali. Kasi hindi nila binabasa yung kasaysayan. Yung mga nagdaang kasaysayan, sabi ng aklat ng Job Kapitulo 8 versikulo 8. Kaya tuloy, naliligaw po ang mga Katoliko, mga Muslim, at iba-ibang mga gusto nilang i-down ng Biblia, pero hindi nila madadown yan. Katutusin nga na ang Biblia ang pinaka, kumbaga, bestseller no? 9 billion yata ang mas maraming Biblia ang nagbabasa ng Biblia. At kung gusto nila magpatunay sa science at saka sa mga artifacts, mga tangible and physical evidence, more po, no? More authentic po ang Biblia, more historical authentic po ang Biblia than any other. Ibig sabihin, kaysa sa mga Muslim, sa Quran, sa aklat ng mga Katoliko, sa aklat ng iba-ibang mga aklat po na gustong kalabanin ng Biblia. So balikan po natin ang kasaysayan. Sa aklat ng Job Kapitulo 8 versikulo 8, ito po ay nagdaang kasaysayan, nagmula kay Adan, kay Eva, nagkanak sila kay Cain at Abel. Sa Genesis Kapitulo 5, nagkanat ng babae, o nagkanat ng mga lalaki at mga babae, hanggang sa nagsaling lahi, hanggang sa dumating sa kasaysayan ni Noah. Alam mo, sa kasaysayan ni Noah, sa aklat ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 4, totoo ang dinosaur. May mabasa natin dyan, giant, ni mga malalaking tao noong unang panahon. Sa kasaysayan ni Noah, kakaiba doon sa kasaysayan ni Noah, may mga dinosaur, no? May mga higante, diba? Katunayan, may natira pang higante sa panahon ni David, no? Si Goliath, diba? Yun lang yun, yung pinakamataas, si Goliath, no? So doon tayo sa kasaysayan muna sa aklat ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 9, na sa kasaysayan ni Noah, si Noah ay isang matuwid sakdal sa kanyang henerasyon. Yeah. Ang kasaysayan niya, yung paggawa niya ng isang the Gopher Art, the Gopher, no? O isang barko. Sa panahon nila, barko yun, diba? Alam niyo po, yung ganong idea na yun, kaya naka-idea ang mga tao ngayon na gumawa ng barko, gaya ng Titanic, di ba? Hanggang sa ating panahon. Sa ating panahon kasi hula na kasi na naganap sa ating panahon. Yung aklat, sa kasaysayan sa aklat ng, di ba sabi ng aklat ng Job, Kapitulo 8, versikulo 8, nagdaang kasaysayan. Alam niyo, yung aklat ni Job, kasaysayan ni Job yun. Sabi niya, yung mga nagdaang kasaysayan. So, sabi po ng mga komentor po ni Kabunok sa kanyang mga followers, sabi niya, basahin ko daw ang mga aklat ng mga kasaysayan. Nga, babasahin natin ang aklat ng mga kasaysayan sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, versikulo 4. Ang kalaman ay lalago. Yun, nung lumago ang kalaman, mas malaki ang mga barko ngayon. Malaki pa sa Titanic. Yung Icon of the Seas na cruise ship, yun ang pinakamalaki, the largest cruise ship in the world. Dahil sa Daniel 12:4, ang kalaman ay lalago, naganap sa ating panahon. So balikan po natin yung mga nagdaang kasaysayan. So may mga nagdaang kasaysayan, gaya sa kasaysayan ni Noah, na may mga mga kasaysayan noon ay na mga story regarding sa mga unang barko. Ang architect noon ay ang Diyos. Siya kasi yung naggumawa ng kumbaga siya yung nagbiyo sa paano gagawin ang barko. Ang Diyos po ang nagbigay idea, nagbigay ng sukat kay Noah.
Baga si Noah parang siyang engineering or isang carpenter na ang kanya namang boss o ang kanyang architect or yung nagdagaplano ay ang Diyos ang nagbigay sukat kung gaano kalaki, kalapad, no, haba yung barko. Yun ang unang barko, kauna-unahang barko yung ginawa ni Noah. Hanggang sa naka-idea ang tao, tumaas ang kaalaman, hanggang sa mas nahigitan nilang barko na yun, karoon ng Titanic, ng mga cargo, ng mga warship, barkong pandigma, mga cruise ship, passenger na barko, diba? Yun pong mga nagdaang kasaysayan hanggang sa dumating sa panahon ni Abraham. Kasaysayan ni Abraham. Ang kasaysayan ni Abraham, nagkaanak siya kay Isaac, diba? Ang kasaysayan ni Isaac, nagkaanak siya kay Jacob. Ang kasaysayan ni Jacob, nagkaanak siya ng 12 kalalaki. Doon na po yung dumadami ang tao, ay mga tribes na po. So sa kasaysayan hanggang sa Exodus kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 2, mag-asawa diyan mga Levi tribe, mga Levites nagkaanak. Sinilang si Moises. Ang Moises pala, ibig sabihin yan, sinagip sa ilog. Kasi yung nagkaroon ng nagutos ang isang hari ng Ehipto, o tinawag noon na Paraon, na patayin niya yung mga bata, no, na si Moises po ay naligtas, no, sinagip siya sa ilog, sinagip, kaya Moises ang tawag sa kanya. So ang kasaysayan man ni Moises, nagkaroon po siya ng kaalaman sa mga Ehipto, kasi yung Ehipto ay advantage po kaysa sa mga ibang mga bansa noon, no, hanggang sa nakapatay po siya ng isang Ehipto, hanggang sa yung pagpatay niya sa Ehipto kumalat, nalaman ng isang hari, hanggang sa lumayas si Moises sa lupain ng Ehipto. Yun ang kasaysayan niya, at meron siyang nakita doon sa kanyang paglalakbay na isang apoy na hindi namamatay. Diba? So di tayo natin tagalin, hanggang sa bumalik siya sa Ehipto. Pinapatutuo niya na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at ang lupa at ng dagat, lahat ng sanglibutan, lahat na naririto, diba? Hanggang sa pinagmatigas ang puso ni Paraon para matanyag ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kasaysayan ni Moises. Maraming mga miracle noon, no, away naging basto, naging kobra, ahas, diba? Hiniwa yung dagat. Hanggang sa panahon ng mga propeta, diba? Hanggang sa etc. Hanggang sa dumating ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao siya. Yun po yung mga kasaysayan po. Tandaan natin, ang Biblia, 66 books. Mga aklat na nagdaang kasaysayan yan. Kung magmula tayo sa ating panahon, nagdaang kasaysayan yan. Kailan ba sinulat yung mga aklat na yan? Ayon sa mga scholar, sinulat ng aklat Mateo 44 AD o 41 AD. O, malayo pa yan sa ating panahon, kung magmula sa ating panahon. So nagdaang kasaysayan po yan. Yung panahon naman ng aklat Genesis, kasaysayan, sinulat yan 1513 BC. Nagdaang kasaysayan yan. O 66 books, mga nagdaang kasaysayan. Hindi po tumutukoy yan sa Katoliko. Yan po ang pagkakamali ninyo, no? Kaya nga sinulat ang mga kasaysayan, sinulat yan ni David sa aklat ng mga awit 104 versikulo 18. Ito ay sinusulat tungkol sa laing susunod.
Dumating ng mga henerasyon, nabasa natin. Yan pala is sinusulat yan pala, kaya pala inutusan sila ng Diyos para sa mga dinatnan ng mga katapusan ng mga panahon. Sa Aklat ng Korinto, Kapitulo 10, versikulo 11. Yan po ang kasaysayan. Hindi po tumutukoy sa mga Katoliko. Mali po yung mga sinasabi nila tungkol sa kasaysayan ng iglesia. Ang kasaysayan ng iglesia talaga nagsimula sa Jerusalem. May iglesia na noon sa panahon ng mga sa panahon ng mga Israelita. Ang mediator doon si Moises. Tinawag nga yan ang iglesia ng mga panganay. Inabuwal. Tinayo ni Kristo saan? Sa Jerusalem. Tatayo niya sa Jerusalem. Na anong official na pangalan? Anong pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos. Yun ang inusi ni Pablo. Iglesia ng Diyos. Yun, hindi Katoliko. Hindi iglesia ni Kristo. Walang ganun sa Biblia. So malinaw po ang kasaysayan na itong Biblia sinasabi sa Aklat ng Job, Kapitulo 8, versikulo 8. Marami po ako sana akong mga ipopost sa inyo, pero hindi po sapat ng aking oras, internet dito sa barko. No, so dito lang po tayo magtatapos. By the way, I am Yuski the Vlogger. Please subscribe and click the notification bell. And thank you for watching. May God bless you.